Amen. At sa pagbibigay po natin, nandun po yung blessing ng Panginoon. Amen. Claim po natin yon. Amen. So sa pagkakataon po ito, ihanda po natin ang ating mga puso dahil makakapakinig ulit tayo ng powerful message na galing po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. So akin na po tinatawagan ang mensahero po ng Panginoon, si Pastor Christopher Aguilar, para po sa message entitled, Never Forsaken. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya po kapag nagkakaisa, nagmamahalan, malaya ang flow ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Amen. Praise God. Lahat na ng anak ng Diyos magsabing, Praise the Lord. Praise the Lord. Dapat proud na proud tayo, di ba? Anak ka ng hari ng mga hari. Anak ka ng Panginoon ng mga Panginoon. We're not ordinary people. We're peculiar people. A royal priesthood. Amen. Praise God. May I request the congregation to please stand. And let's open our Bible in the book of Psalms 37:25. Psalms chapter number 37, verse number 25. Praise the Lord. Ganito po ang sabi. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayunman hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan niyang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Praise the Lord God, Jesus. Pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Let's lift our voices, Church of God. Let's lift our voices. Let's lift our hands, Lord God, Jesus. Lord God, Jesus. Oh Lord God, Jesus, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Let's shout with a voice of triumph, Church of God. Yes, Lord God, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Ikaw ang aming dakilang guro. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ay tapat na Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos na aming pinupuri ngayon at magpakailanman. Ikaw, Panginoon Lord, ang maghahari sa aming kalagitnaan. Ikaw, O Diyos, ang mauna sa gawain ito. Punuin mo kami ng biyaya. Punuin mo kami ng pag-ibig. Buksan mo ang aming isip at ang aming mga puso. Nawa maunawaan po namin, Panginoon Lord, ang iyong mga salita, ang bawat mamumutawi sa labi ng iyong lingkod. Nangsan mo ito, Panginoon Lord, with power, with authority, O Lord God Jesus. Ikaw ang aming dakilang guro. 2-3 nagkatipon-tipon, nandito po inyong kalagitnaan. Hindi po kami magsasawang magpupuri sa iyo, Panginoon. Banal ka, Panginoon Lord, at pakabanal mo ang hearer ng iyong mga salita. We praise you, Lord God Jesus. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang sarap, na mabasa ang salita ng Panginoon. Ang bawat pangako ng Panginoon, dapat po yan i-claim natin. Dapat po ay tanggapin natin yan, mga magulang kapatid. Dapat walang doubt, walang pag-aalilangan sa salita ng Panginoon. Amen. Ito po ay isang sinulat ng isang tao na lingkod ng Panginoon na naging shepherd ng mga tupa. He was a man after God's own heart. And then ang sabi po niya sa Psalms 37:25, siya po ay nag-testify na mula nung kanyang pagkabata, mula nung kanyang murang isip at hanggang sa kanyang pagtanda, wala siyang nakitang matuwid na pinabayaan ng Diyos. Amen. Amen po ba?
Kung may tao matuwid during that time, may taong tuwid din po during this time. Amen. Amen po ba? Dahil lininis po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan. Huwag po nating iwalang bahala ang binigay na paglilinis ng ating Panginoon. Amen. Ang kaligtasan na binigay niya. Every day, tinituwid tayo ng ating Diyos. Amen. At ang sabi po ni Haring David, wala ni isa man siyang nakitang pinabayaan ng Diyos, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Amen. What a mighty God we serve, mga kapatid. You see, ang message na ito, we are not anti sa mga mahirap. Amen. Lahat po naman tayo, may mga testimonies. Nanggaling tayo sa wala. Ang pamilya po namin, yung iba nakaka-relate, nakaka-alala sa mga testimonies namin. During early 80s, mga magulang kapatid, nung nag-start pa lang po ang aking ama na mag-abroad, I think 8 or 7 years old. Nagtinda po ako ng Spanish bread. At namulot po ako at ng aking mga kapatid ng basura sa daan. Hindi namin po kinakaya yan, mga magulang at kapatid. Dahil po naranasan din po namin na marinig, siguro common na marinig natin yung sangkain sang tukha. Amen. Hindi po namin kinakaya yan. But one day, I refuse to believe na mananatili po kaming ganyan, mga magulang at kapatid. Though ang aking mga magulang, of course, they will not allow us na tayo po ay maghanap buhay during that time. But there are certain things sa ating buhay na gusto nating makatulong at the early age. Amen. I think somebody can relate to that. Kasi po, nakikita ko yung aking ina, nagtitinda siya ng Tupperware. During that time, patok na patok ang Tupperware. Nagdadala siya ng malaking bag. At nagdo-door-to-door siya sa mga bahay-bahay. Kasama niya yung aming bunso, si Vladimir. Amen. Nakita ko po, nasabi ko sa sarili ko, I refuse na mananatiling mahirap na ganyan. Kaya nag-aaral po kami ng mabuti. Nag-aaral ako ng mabuti upang sa ganon matupad ko po yung pinapangarap. Di po ba? Amen. Sa aking musmus na isip, mga magulang kapatid, again, naranasan ko po na maging mahirap. Kaya kami malapit po sa mga mahirap dahil ito po ay naging environment namin sa isang squatter area sa Angeles City. Amen. Hindi po tayo anti-poverty, mga magulang kapatid. But if you accept the word of the Lord, amen, at babasahin mo ang Psalms 37:25, walang papabayaan ang Panginoon na mamamatay ka, na dilat ang mata at nahihirapan sa buhay. You have to refuse to believe that because that is not the will of the Lord. Amen. Claim it, mga magulang kapatid. During that time, hindi pa po kami mananampalataya. I was not reading the Word of God during that time, as early as 7 years old, 8 years old. But I refused to believe na ako po ay mananatili kaming ganun na mahirap. Amen. Amen po ba? Kaya God is a God of hope. Amen. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga magulang kapatid. Amen. I refuse to believe na tayo po ay magkakaroon ng bondage, amen, or curse sa ating mga buhay na tayo po ay maghihirap. Amen. And next slide, sa verse 26, lahat ng araw ay nahahabag. Kapag ikaw ay matuwid, kapag ikaw ay may banal na takot sa ating Diyos, ikaw ay may kahabagan at nagpapahiram. Amen. Kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon o ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, mga magulang kapatid, ikaw ay nagbibigay. Akala ninyo, yung pagbibigay nyo ng ikapo sa ating Panginoon, yan po ay hindi nakarecord. Sabi nga ng aking may bayan po, ay binibigyan ng alaala ng ating Diyos na lulugod ng Panginoon. Amen. Kaya kapag makwenta po tayo, mga magulang kapatid, at gusto natin na lahat ng pumapasok sa church ay kailangan nating i-post o kailangan natin i-audit, yan po ay isang bagay na hindi po nagiging kalugod-lugod sa ating Diyos. Amen. Amen po ba? Wala po tayong interest sa mga binibigay natin sa ating Panginoon. But if it will come to a point na tayo po ay magko-question, mga magulang kapatid, handa po yung ating pong mga sekretarya o sino pong handle ng financial, you can approach them. Amen. Kapag nagda-doubt kayo, mga magulang kapatid, free po yan. Free po kayong lumapit. Amen. At the same time, mga magulang kapatid, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, tandaan mo, hindi po mawawalan ang inyong bigasan.
Do you believe that, church? Amen. Never forsaken. Amen. At imagine, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi naman tayo mga Bombay, nagpapahiram ka na walang interes. Amen. Ang sarap, ano po? Ikaw ang nagpapahiram. Dati ikaw laging umihiram nung hindi pa alam ang sikreto ng pagbibigay. Dati, utang dito, utang doon. Pero ngayon, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon ang nagpapahiram. Amen. Claim it, mga magol kapatid. At ang kanyang lahi, hindi lang ikaw, ang buong lahi mo, ang mga magulang mo, ang mga anak mo, ay pinagpapala ng Diyos. Praise the Lord! Yung iba, pigil eh. Claim it, mga magol kapatid. Kaya ikaw ay umiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manaan ka magpakailanman. Amen. The next verse, verse 28. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal, sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang lahi ng masama ay may wawalay. Amen. Dalawa lang ang choice natin sa mundong ito. Amen. Either ikaw ay umawak kay Lord, kumapit kay Lord, o ikaw ay kumapit sa patalim. Amen. Pag minsan ginagawa natin dahilan na kaya ako nagkakasala kasi pinabayaan ako ng Diyos. Kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ikaw ang nagpabaya kay Lord. Amen. Imagine, minsan ka na nga lang magsimba. Amen. Once a week. Hindi naman the whole day. 2 oras lang ang hinihingi ng Panginoon. Pag minsan, napakabigat pa ng ating mga paa upang tayo magpuri sa Kanya. Amen. Napakabigat. In a sense that parang araw ng Friday doon tayo tinatamad. Araw ng Friday doon natin ginagawa yung ating mga gawaing bahay. Amen. Binigyan tayo ng 6 days ng Panginoon. The rest of the day, Facebook ka lang. Ha? Facebook tsaka tulog. Ano po? Kaya pasyal-pasyal. Amen. Ang pagsasamba sa Panginoon, hindi naman po the whole day. 2 hours lang o 3 hours maximum eh. Amen. Pero, ang tao, kapag siya kailangan, ano po, pag siya nag-request kay Lord, parang sino eh? Lord! Kapag nasa kabagabagaban, Lord, pagalingon mo man, di ba? Di ba, hindi pa tayo eh. Lord, i-bless mo ako. Lord, hindi po ba? Kaya ang mga tao, hindi pinapabayaan ng Panginoon kapag tayo po'y naglilingkod sa Kanya. Yan po ay pangako ng Panginoon, mga magulang at kapatid. Amen. Hindi po yan kwentong barbero. Hindi po yan comics na nababasa natin o tabloid. Kundi, this is the word of the Lord. Amen. It's up to you if you want to take it or leave it. Amen. Ang mga anak ng Panginoon, hindi niya pinapabayaan. Ngayon, kung feeling mo na pinapabayaan ka ng Panginoon, mag-isip-isip ka. Anak ba ako ng Diyos? Amen. Anak ba ako ng Diyos? Yun po yung sa katanungan na dapat po itanong natin. Amen. Dahil anak ng Diyos ay nag-u-obey sa kanyang mga salita. Obedience is better than sacrifice. What I'm trying to say, mga magold kapatid, yes, nagsisimba ka nga. And the rest of the day, hindi ka naman tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ginagawa mo lang ang every Friday na ugasan ng kasalanan. And that is abomination sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi tayo pinapapala. Maybe there's something wrong. Amen. Hindi po naglararo. Tingnan niyo sa Facebook, they are aware sa mga nangyayari. Dati, wala silang pakialam sa mga bagyo, wala silang pakialam sa mga nangyayari sa mundo. But now, even a child, nakikita niya yung mga nangyayari all around the world. Tayo po ay nagiging aware na malapit na dumating ang Diyos. You were not born here para ikaw ay magtrabaho. You were not born here para mag-enjoy. You were born here, binigyan ka ng Panginoon ng paa, kamay, at mouth to speak about the Word of God. Yan po ang pinaka-main reason kung bakit tayo nandito. It's not to work, it's not to have family, it's not to have something, kundi gagamitin ka ng Panginoon as a channel of blessing. And God needs you, brothers and sisters. God needs you sa kanyang ministry. Amen. But the devil, mga magwal kapatid, he wants to steal yung joy. He wants to steal yung peace sa ating mga puso. Amen. Kaya pag minsan, mga magwal kapatid, nawawala tayo ng interest, unang-una,
sa gawain ng Panginoon. Why? Because Satan will do everything para tayo ma-distract. Satan will do something, brothers and sisters, upang sa ganon, kapag ikaw ay nawalan ng gana sa ministry, check, malaking bagay ang mawawala sa'yo. Hindi lang sa'yo, sa buong mong lahi. Amen. Kasi kapag ikaw ay naglilingkod, ang sabi ng Panginoon, of course, kasama sa pagpapala ang iyong buong lahi. Amen. But of course, it's not meant na ikaw lang po ang ligtas, na ikaw lang ang nakikinig na salita ng Panginoon, and then hindi mo sinishare. Amen. Of course, meron po yung mga rules and regulation. Amen. Ang sabi sa Acts chapter 16 verse 31, ikaw ay manampalataya, ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. But the jailer, mga magulang kapatid, nung napanood po natin nung Tuesday sa Bereans, yung jailers, he was baptized at ang kanyang buong sambahayan were baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Isang katuparan na kapag ikaw ay naging ilaw ng iyong tahanan, ikaw po ay magiging liwanag sa iyong sambahayan. And later on, lahat ng iyong sambahayan, they will follow you. Amen. They will follow you, mga magulang kapatid. Kaya, si Satan nagdo-double time, triple time sa mga oras na ito. Because he wants, yung mawala, yung joy natin, mawala yung mga bagay-bagay na binigay ng Panginoon sa atin. Have you heard the word kleptomaniac? Alam niyo mga klepto, ganyan po si Satan. He wants to steal. Basta makita niya sa iyong precious, he wants to take it. Those things that rightly belong to you. Yung peace, yung prosperity na pinangako ng Panginoon, dapat po sa atin yan eh. But Satan is trying to steal those things para sa ganon, ikaw ay madideceive, ikaw ay mawawala ng gana, at sasabihin mo sa sarili mo, pinabayaan ako ng Diyos. No! You have to guard your heart. Paano mo i-guard yung heart? Paano mo i-guard yung soul? Paano mo i-guard yung faith? Faith cometh by hearing and hearing and hearing by the word of the Lord. Amen. Hindi mag-i-increase ang faith mo kung nasa labas ka ng church, mga magulang kapatid. Amen. Ang faith ay dumarating kapag ikaw ay nakikinig at nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. And that's how God works, mga magulang kapatid. Amen. Now, let's move. In John chapter 10, verse 10, ang sabi po ng ating Panginoon, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. The devil, hindi siya dumating dito upang bigyan ka ng blessing, kundi siya po ay magnakaw, pumatay, at pumuksa. Amen. Yan po ang main purpose ni Satan, mga magulang kapatid. He wants to rob your joy, steal your happiness. Amen. Yung family mo, gusto niyang wasakin ni Satan. Amen. Because he knows, kapag wasak ng pamilya, brothers and sisters, masisira ang relationship ninyo mag-asawa, masisira ang kinabukasan ninyong mga anak, and then all of a sudden, mapapansin mo, nasisira yung future na dapat po binigay ng Panginoon sa atin ay kasiyasiya. Kaya ang Panginoon, hindi po niya tayo pinabayaan. Tayo ang nagpabaya sa salita ng Panginoon. Amen. Admit it, brothers and sisters. Or sometimes, yung pride natin, nire-reject natin yung salita ng Panginoon. You refuse to believe in the Word of God. Amen. So Satan, dumating po siya upang magnakaw. Magnakaw ng alin? Magnakaw ng mga pagpapala na dapat rightly belong to you. Pumapatay siya ng pumapatay siya ng joy ng pamilya, pumapatay siya ng mga bagay-bagay na dapat po yan ini-enjoy natin sa presensya ng Panginoon. At siya po ay pumupuksa. He was trying to destroy everyone. Gaya po na sinabi ko last week, Satan, yung kanyang buhay, ay nakadestin na siya po ay pumunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. And he was trying to deceive as many, even the saints of God, na makasama niya sa dagat-dagatang apoy. Amen. Yan po ang main purpose ni Satan, mga bangul kapatid. Kaya it's time for us to rise up right now and believe na wala pong pinapabayaan na anak ng Diyos. Amen. Wala ni isa. Kung mga iniisip mo pinapabayaan ka ngayon, maybe, I'm trying to say, maybe, baka hindi ka nagiging obedient sa salita ng Panginoon. Amen. Amen po pa. Huwag po kayo malungkot. Dapat tayo
maging masaya. Why? Naparito ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. God manifest in the flesh upang sa ganon bigyan ka ng buhay. That means pala may mga buhay na patay. Yes, I believe. May mga buhay na patay. Ano yun? Hindi sila makapag-worship kay Lord kasi patay ang spirito. Hindi sila makapalakpak kay Lord. Why? Kasi patay ang spirito. Amen. Kaya buhayin po natin ang ating mga buhay right now. Amen. At magkaroon kayo ng kasaganaan. Amen. Church, yung kasaganaan na sinasabi ng ating Panginoon, hindi po yung pera. Amen. Ang kasaganaan po na sinasabi ng Panginoon ay yung tayo po ay maging komportable sa ating buhay, na tayo po ay katamtaman lang. Amen. Because ang Panginoon, mahal po niya ang mga mahirap, brothers and sisters. But again, hindi po sila nananatiling mahirap na isang kahit santo ka. Amen. Kundi pinagpapala sila ng Panginoon. Learn sa sinulat ni Paul sa mga Macedonia. Ang mga Macedonian brothers and sisters, sila po ay salat. Ano po? Pero the way they give, amen, the way they give sa ating pong sa mga churches during that time, binibigyan nila buo-buo. Amen. Para lang sa church ng ating Panginoon. Imagine. Amen. And ang Panginoon, lagi po niya sinasabi, mahalin natin ang mga mahirap. Amen. Kaya pag minsan sasabihin ng Panginoon, salamat anak. Lord, kailan kita kailan kita binigyan? Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo na nangangailangan ng tulong, ay ginawa mo para sa akin. Amen. It was an inspiration, mga magol kapatid, because Jesus Christ Himself, ang ating Panginoon, nakasalamuha po siya sa mga ordinaryong people. Hindi mga elite, hindi mga mayayaman. Why? Because ang mga mayayaman, ang pera ang kanilang Diyos. Totoo hindi? Kung ano ang laman ng kanilang puso, yun ang laman ng kanilang puso, yun po ang kanilang Diyos. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad, ano po, ang mga tao na nakakasumpong sa daan na patungo sa Kanya. Amen. Kaysa sa mga tao, ano po, na malawak at sila po ay napapahamak. Amen. And it is easy, sabi ng Panginoon, na pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman. Amen. Again, brothers and sisters, I'm not against sa mga mayaman. Amen. Don't get me wrong. I'm trying to say, binigyan tayo ng Panginoon ng kasaganaan. In what way? Tayo ay malakas. Tayo ay walang sakit at karamdaman. Tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang. Kumakain ka 3 times a day. Nakakapag-almusal ka pa ng ham and cheese. Ano mo, name it. Hindi nagkukulang ang Diyos. Never forsaken. Yan po ang pakatandaan natin. Ngayon, kapag tayo nagkukulangan na, tayo ay naghiram na, tayo ay naliligalig na, tayo nawawalan na, mag-isip-isip ka na. Baka meron po tayong ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. Amen. Are you ready, church? Amen. Meron pa po akong mga 1 hour. Ano po? Tatapusin ko yung 1 hour ngayon. Amen. Off ako ngayon, kaya pagbigyan niyo ako. Praise the Lord. Pabagsakin natin si Satan. Amen. Let's open our Bible in the book of 2 Kings. 2 Kings chapter 4. I love this verse, mga magulang kapatid. Hindi ako nagsasawa na pinipreach ang 2 Kings chapter 4. I'm really inspired with the Word of God. Amen. Praise God. And the devil is trying to mess up ano po sa amin because my daughter kahapon siya po ay nilagnat. Ano po? 2 days back, nilagnat siya. And then kahapon, before na ako napunta sa hospital, magtrabaho kagabi. Nag-pray kami ng aking may bahay, ano po, we rebuke the spirit dahil alam ko may gagawin ng Panginoon ngayon. Amen. Ganyan si Satan eh. Kung hindi ko niya titirahin niya mga mahal sa buhay. But I refuse to believe that in the name of Jesus Christ. Sabi ko nga, she's healed. Amen. Praise the Lord. Buksan po natin ng 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Yung iba, alam ang kwentong ito. Amen. Sumigaw nga kay Eliseo, si Elisha ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na.
At yung talastas ng iyong lingkod ay natatakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipin niya ang aking dalawang anak. Amen. It was written long time, ages, mga magulat kapatid. Nakita ko na naman po yung utang. Amen. So yung utang hindi po yan bago. Ang utang ay noon pa pong Old Testament, mga magulat kapatid. Sa isang senaryo na ito, the Bible did not give more details sa nangyari sa propeta ng Panginoon na naglilingkod. So sinabi po dito sa verse 1 na isang lingkod ng Panginoon, siya po ay namatay. Amen, namatay siya. Hindi po natin alam kung namatay siya sa sakit, namatay siya sa aksidente, o namatay siya sa anumang mga bagay. We're not sure, mga magulang kapatid, kung ano po ang nangyari doon sa lingkod ng Panginoon. Amen. Interesting to know, wala pong detalye na binigay ang Bible kung ano po ang nilalaman ng chapter 4. Amen. But I believe, mga magulang kapatid, na naging balo ang babaeng ito at meron po siyang dalawang anak. Amen. And kung babasahin po natin, ang kanyang asawa ay naglingkod at may banal na takot sa Panginoon. Amen. Hindi natin alam kung bakit siya nagkautang. Maybe, mga magulang kapatid, siya po ay may proyekto during that time. Maybe, siya po ay nagpapagawa ng bahay. Hindi po natin alam, walang detalye. Pero umutang ang lingkod ng Panginoon. Amen. And all of the sudden, siya po ay namatay. Hindi natin alam, baka naatake o nasagasaan ng tren. Wala pang tren noon, no? May mga kabayo. Amen. So, ang balong na ito, mga magulang kapatid, may naiwang dalawang anak. In the Hebrew law, ang sinasabi po sa Hebrew law, kapag ka ikaw ay umutang, ang babayaran mo kapag namatay yung iyong asawa ay yung mga anak. So the creditor is trying to take yung two sons, or two daughters, hindi po two sons, amen, kung saan yun po ang pambayad ng utang. Amen. Ang hirap, Di po ba, nanay? Sino po mga balo dito? Amen. Praise God. Mahirap, po. Kamamatay pa lang ng asawa mo, kumakatok na yung utang ng asawa mo. Hindi naman po ako nangutang. Di po ba? Parang unfair. Amen. Napaka-unfair, po. So again, walang details, po, sa situation ng babaeng balo na ito. So alam po natin, meron siyang dalawang anak. We don't know the past, kung saan ginamit. Maybe, nagkaroon sila ng poor decisions sa kanilang mga buhay, kung bakit sila po'y nagkautang. Amen. Kaya wag kang mag-uutang kung hindi mo mababayaran. Amen. Amen po ba? Amen. Why? Kasi po yung pinag-utangan natin, pinagpaguran po nila yan. Amen po ba? Amen. Ba't lagi sa utang tayo ngayon? Amen. Wala naman pong personal na bagay yan. Amen. So maybe yung financial status nila, hindi po sila naging aware. Maybe they are not prepared. Amen. Nangyayari po yan sa buhay-buhay. Amen. Naksidente, maybe ang kanyang asawa, po. So sila po ay natirang walang-wala. Amen. Naranasan po ba natin yon? Na nawala yung asawa mo. Amen. At wala siyang binigay na, anong tawag doon? Mana, kundi utang. Ang gandang mana, utang. So all of the sudden, mga magulang kapatid, yung pagmamahalan, yung pamilya na yon, nagkaroon ng disaster na hindi po natin inaasahan. May dumating na pagsubok sa kanilang mga buhay. Sometimes life is treating us like that. Amen. Sometimes sinasabi natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. Nasaan ang Panginoon nung kailangan ko siya? Nasaan ang Panginoon? Naglilingkod naman ako sa Kanya. Di po ba? Sinabi niya, pumunta po itong babae, mga magulang kapatid, hindi po para mangutang. Inanap niya ang lingkod ng Panginoon na si Elisha. Ganun po ba tayo? Pumunta siya kay Elisha upang hindi mangutang, Lumapit siya upang humingi ng advice. Sumigaw siya. At sinabi niya, ang inyo pong anak na propeta, ang inyong lingkod na aking asawa ay namatay. And the creditor, at yung pong pinagkautangan ng aking asawa, kumakatok every day and every night. Wala po akong pambayad. May dalawa po akong anak. Kinukuha na po nila ang aking mga anak. Napakasakit, po. Kamamatay pa lang ng asawa mo. And then yung dalawang precious na anak mo, sila lang ang ginto ng buhay mo, sila lang kakasama mo, and then kukunin pa nila. Napakasaklap naman.
Napakasakit, sabi nga kay Kuya Eddie, yun na po, yung kapalaran. Amen. Next slide, in verse 2. At sinabi ni Eliseo sa kanya, I'm a man of God, hindi naman ako bangko. Ano mapapahiram ko sa'yo? Walang-wala rin ako. Pinakita pa ko siguro, walang-wala rin ako, sabi ni Elisha. Amen. Anong gagawin ko sa'yo? Saysayin mo ako. Ngayon, tinanong po ni Elisha, mga magulat kapatid, anong meron ka sa iyong bahay? Amen. Anong meron ka sa iyong bahay? At sinabi niya, ang iyong likod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palayok na langis. Wow! Palayok na langis. Palagay nyo, anong kinalaman ng palayok na langis? Meron tayong ola, meron tayong coconut or meron tayong mga oil, corn oil, ano po, olive oil, ano po, sabi. Palagay mo, relevant yun. Wala ba silang sala set? Wala ba silang refrigerator? Wala ba silang TV? Wala, of course, kasi noong unang panahon, wala pa yan. Meron silang mesa, medyo siguro sira na. Wala silang aircon. Walang-wala. Walang laman ang kanilang kusina. Ano meron sila? Palayok na langis. Amen. You see, church, tinuturuan tayo ng Panginoon. Sinasabi natin, di ba, parang walang-wala na tayo? Meron ka. God can increase something, ano po, sa ating mga buhay. Amen. I believe, mga magulat kapatid, ito pong widow na ito, she refused to believe na sila po ay mananatili na lang na ganyan. Amen. I don't know how many days, how many weeks na sila po ay nakaupo, nakatungangan ng kanilang mga anak. Silang tatlo nandoon naghihintay ng Pasko. I don't know kung gaano po sila katagal na nag-decide. But I believe, mga magulang kapatid, nung pong nakaupo yung mag-iinang na yon, iniisip nila kung ano po yung babayaran nila. They refuse to believe that God will not allow them, ano po, na sila po ay mag-suffer na lang ng ganon. Because they heard the word of God. Alam nila ang salita, ang scripture, that God will never forsake you. He will never leave you. Amen. So they refused to stay in that situation. Amen. Anong ginawa nila? Sila po'y tumayo. They refused to believe na sila po'y mahirapan. And what they did, sila po'y naghanap ng likod ng Panginoon. Amen. Ganun po ba tayo? Tatameme ka na lang, uupo ka na lang. Wala nang mangyayari sa akin, pinabayaan na ako ng Diyos. No! Yung mag-iinang ito, mga magulang kapatid, they refuse to believe na sila po ay maghihirap. Sila po ay hindi po pinabayaan ng Panginoon. They did not believe, amen, na sila po ay pinabayaan ng Panginoon. So what happened, mga magulang kapatid? Sila po ay tumayo at pinuntahan nila ang likod ng Panginoon. Amen. Sometimes, alam mo po, nawawala yung mga blessings sa ating mga buhay. Bakit? Because we used to blame others sa nangyayari sa ating mga buhay. We are pointing fingers. Yan po ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Pag minsan tayo nahihirapan, sinisisi natin kahit sino. Learn from the past 2 weeks. Amen. Sinisisi nila lagi ang gobyerno. Sinisisi lagi nila si Pinoy. Sinisisi nila si Mark Rojas. Sinisisi nila si Corina Sanchez. Ano po? Nagsisi yan. Amen. Wala silang makain. Sinisisi nila ng gobyerno. Amen. It's a blaming game. And that's the work of the devil. Amen. Gusto ni devil kasi masira yung mga relationship during the disaster Hindi po ba? Kapag may nangyari sa pamilya, nagsisyan. Hindi po ba? Hindi po yan nawawala sa pamilya. Sino po nakaka-relate? Kapag may nangyari, sisiyan. Kasi si kuya, kasi si ate, kasi si tatay, kasi si nanay. Tapos pati si Inday, nadadamay. Ay magsasalita, anong kinalaman ko dyan? Di ba? Di ba, Inday? Di po ba? But this point, mga magulang kapatid, itong widow woman na nandoon, desperate situation, hindi po siya nag-blame. She refused to believe na sila po ay mananatiling mahirap. Tumayo sila, and the right person na dinala ng Panginoon was Elisha. Amen.
Nung nandun sila, alam nila na lingkod ng Panginoon, walang kapera-pera yan. Amen. And then ang sabi po ni Elisha, ano meron ka sa iyong bahay? Ang sabi po ng widow, walang namang bagay na meron ako. Meron kami. Pero meron kami. Palayok. Palyok na langis. Palyok pala, hindi palayok. Palyok na langis. Anong gagawin natin sa langis? May langis ka nga, wala ka namang ipiprito. May langis ka nga, wala ka namang igigisa. Hanin ko yung palyok na langis. Church, do not underestimate kung anong meron ka. Amen. Do not underestimate. Nasasabihin mong walang-wala ka. I refuse to believe that. Meron ka. Amen. Wala po silang puhunan. Walang bangkong involved. The creditor is knocking on their door every day and every night. Wala silang pambayad. The devil is still alive until today, 2013. Buhay na kumakatok sa iyong mga pintuan. He was trying to steal your joy, your happiness. He was trying to destroy yung family niyo. He was trying to deceive you, mga magul kapatid. Yung iba nagpapanik, yung iba nagti-fail, yung iba nadi-distress, yung iba nadi-depress. Kung mananatili kang ganyan situation, mga magul kapatid, wala pong blessing na dadali ng Panginoon sa'yo. You will miss a lot of things kung puro blaming game na lang po ang ginagawa natin. She did not admit na siya po ay mananatiling mahirap. Namatayan na sila, may utang pa, kukunin pa yung dalawang anak. Salamat. And she made her decision right there and there para i-approach ang lingkod ng Panginoon. Amen. What happened in verse 3? Nang magkagayong sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti. At ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuwas ang langis sa lahat ng sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapuno. Imagine, isang palyok na langis. And then, out of his mind, si Elisha, nagbigay siya ng instruction, manghiram kayo ng mga banga, mga sisidlan, manghiram kayo ng mga orokan na plastic sa inyong mga kapitbahay. Yung walang laman, ha? Yung walang laman. Later on, mamaya, i-reveal ng Panginoon, sino yung mga sisidlang yan. At dalhin mo sila sa iyong bahay. Isara mo ang iyong pintuhan upang walang distraction na mangyayari. Amen? At gagawa at kikilos ang Panginoon. You see, mga mangulat kapatid, sometimes iniisip natin, parang out of this world ang pinapagawa ni Lord sa atin. Saan ka makakita na ihiram ka ng mga banga, mga sisidlan? Tapos ipapasok mo sa paano mangyayari yun? Siguro po yung mga faithless people, yung mga walang pananampalataya, they will not obey the word of the Lord. Ano ako bali? Ano ko sira ulo? Bakit ako mahihiram? Puno nga na ako ng utang eh. Ihiram pa ako. Diba ba? You will make a lot of excuses. Instead of hearing and obeying the word of the Lord, you will make excuses. Kaya yung pagpapala ng Panginoon nawawala. Why? Because of excuses. Amen. Nagsabi na nga ng direction ng Panginoon, nagsabi na nga ng instruction kay Elisha, umiram ka! Lord, paano ako umiram sa taong ito? Paano ako pupunta sa Shoba? May utang ako. Umiram ka. Ibabalik mo naman eh. Diba? Ngayon, kung nag-i-interest ka, nahihiram ka, tapos hindi ba babalik? Ibang kwento yun. Ibang usapan yun. Amen. So, ano pong ginawa nila mag-anak? Sila po ay kumuha ng mga banga, mga sisidlan na empty. Amen. Upang sa ganon, hindi nila alam kung anong gagawin ng Panginoon. Amen.
Kaya pag minsan may pinapagawa ang Panginoon, we don't have any idea kung ano po ang magiging outcome. Simple gesture, simple lang. Attend ka ngayon sa GCM. May message ako sa'yo. Lord, dami kong ginagawa eh. Anong mapapala ako sa pakikinig? May trabaho ako ngayon. Di po ba ang dami natin ng excuses? Kaya nga nagulat ako, may pinost sa Facebook, humingi ng tulong. And I remember that kababayan natin, siya po ay nag-attend dito. Kaso nag-attend siya, nagtitinda siya ng mga kakanin. At medyo nasita po siya kasi hindi po allowed na magbenta ng kakanin sa church. Nagdamdam po yata siya. So, instead na mananatili siya sa church, nanatili siya. Hindi, nakita ko siya sa sayang Facebook na humingi ng donasyon para daw makauwi dahil may sakit. Amen. So, mas malaki pa palang nawawala, ano? Praise the Lord. Tayo na natili sa ating Panginoon, tayo malakas. Walang sakit. Walang karamdaman. Hindi ka nagkakasakit. At hindi ka humihiram kahit kanino. Dahil ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Ticket lang yan. Amen. See, church, akala ninyo, yung pag-a-attend ninyo, pakikinig na salita ng Panginoon, walang kabulungan yan sa Lord. Meron po. Meron. Kaninang tumayo ka, kanina, you just, nandun ka, nakatameme, ano kayong gagawin ko ngayon? Mas masarap yata pumunta sa BCC, masarap yata pumunta sa GN, maraming mga sales, maraming mga bagay na gagawin. It's a battle. Pero, tumayo ka. You use, yung paanyanya ng Diablo. Kaya praise God, nandito ko ngayon. Amen. And you learn something today na wala pong pinapabayaan ng Panginoon. Amen. And that's the blessing. Amen. That's the blessing, mga magulog kapatid. Amen. So what happened, mga magulog kapatid? Ginawa nila. Even out of this world, ang instruction ng ating Panginoon. Ginawa nila. I know sa iba, katawa-tawa. Nakita siguro nila yung mga kapitbahay nila, may dala-dalang mga banga. Pambihirang pamilya ito, nasisiraan ng bait. Right? Maraming mga salita. Tingnan mo, yung pamilyang umuutang. Tingnan mo, umirap na naman ng mga banga, mga sisidlan. Ano kaya naman mga gagawin nila? Hayaan mo sila. Hayaan mo. Basta gumagawa ka sa kalooban ng Panginoon, anong instruction ng Panginoon, do it for His glory. I don't care. I don't mind kung ano sasabihin ng mga tao. I don't mind kung sasabihin na napakalayo ng Moharak, pupunta ka pa doon. Meron naman church dito. I don't care. Dahil ang turo sa GCM ay kakaiba. Amen. Tinuturo nila kung ano ang tama. Amen. Kahit nasasaktan ako sa Word of God, and that's healing, is for me. Amen. Kaya yung iba, hindi sila nakakatagal sa salita ng Panginoon. Why? Because they are doing something against the will of the Lord. Sa totoo lang. Kaya nasasaktan sila. Ako yata ang pinapatamaan ng Panginoon. No, mahal ka ng Panginoon. Kaya yung salita na nanggagaling sa Kanyang Word, it's a reminder for us. Amen. And we are blessed. May mga pastors tayo to stand for truth. Amen. Gift po yan ng ating Panginoon. Yung mga pastor na lagi kayong nire-rebuke. Pasalamat po tayo. Manire-rebuke tayo eh. Ay mag-isip-isip ka, nung pastor mo, tahimik lang, kahit na gumagawa ka ng kasalanan, okay lang. Basta nagbibigay ka ng tithes, okay lang. Hindi po ganoon. Amen. So ano pong ginawa nila? Akala nila, baliw sila, no? May daladalang mga sisidlan, pumapasok sa loob ng bahay. Nakailan ka na? Marami na to, galon-galon na to. Walang laman. Imagine, wala namang factory doon sa bahay nila. Pinag-uusapan sila. Pinag-uusapan na sila. Ang daming mga banga, mga sisidlan. Empty. Ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan. Huwag mong papasukin yung mga meron. Distraction yan. At iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon at iyong itatabi ang mapuno. Imagine, ilan po ang langis? Palyok na langis. Pot of oil. Gaano ba kalaki yung palyok?
Aliw. Ilang banga, ilang sisidan na nandun. Napakarami. Siguro nakita ko yung widow, no? Nangamok na lang ng ulo. Bakit ka mag-iisip ng imposible sa Diyos? Sino nilapitan mo? Ang lingkod ng Panginoon. Sino bigyan instruction? Ang Diyos. Tatawanan mo ang Diyos. Church of God. Kapag ka uutang ka ulit upang pambayad. No way! No way! Anong meron ka? Meron ako Galaxy S3, S4. Benta mo yan, anak. Di mo naman kailangan. Lord naman! Di ba meron ka ng mga bagay? Lord, precious ito eh. Babayad mo na utang, anak. Ano pang meron ka? Ang ganda ng kotse mo. Ang ganda ng... Diba? Lahat. Kapag nagtiwala ka kay Lord, amazing. Sabi mo kanina, walang-wala. Meron ka. Meron ka. Meron ka. Lord, ang ganda ng lipstick ko. Mahal nito. 10.50 to Lord. Lipstick. Meron ka. Lord, yung bag ko, LV to. Lord. Anong tawag doon? Pagka first class? First class na plastic na LV, first class. Lord, galing ng Bangkok. Class A! Mababa na yung value na. Sometimes, church, tinuturuan tayo ng Panginoon. Tinatanggal niyo ng mga bagay-bagay na nagiging hadlang para sa pagpuri mo sa Kanya. Church, God is a jealous God. Ayaw ng Panginoon na may kahati siya sa iyo. Ayaw niya. Gusto niya na ikaw ay maging puro. Kaya huwag mo sabihin na walang-wala ka. Meron ka. Meron ka. So what happened, brothers and sisters? Verse 5. Sa gayoy, nilisan niya siya, at siya ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. Siguro, silang tatlong magpapamilya, no? Nagtatawanan siguro. Imagine, meron tayong sisidlan, ano kayang gagawin ni Lord? Siguro yung mga bata sabi nila, Nay, ano gagawin natin para tayo nasisirain ng bait? Siguro yung mga kapitbahay sa amin, tingnan mo yung mag-iina, hindi pa kumakain, tingnan mo, nagkakaroon ng mga illusion, hallucination sa kanilang mga buhay. Tatawanan ka ng mga tao, hindi kanila maintindihan. But if you obey the word of the Lord, amen, huwag kang magpa-distract. Ang mga distraction nandyan lang sa tabi mo. Amen, kaya I know, kanina dapat hindi ka mag-a-attend but you refuse to believe the devil lies, ano? Sabi niya, hindi, huwag ka pumunta, ang sarap matulog. Hindi ba, pagod na pagod ka, naglilimas ka kanina, di ba, ilang araw mula, naglilinis, ito lang Friday. Pero si Nanay Aida, sabi niya, I refuse to believe that nilinis ko na kahapon, nilampaso ko na lahat, at ayaw ko mag-absent sa word of the Lord. Hindi ko ma-imagine si Nanay Aida at Sister Mine, ano po? Si Sister Glo rin, Sister Glo. Nag-report sila. Binaha kami. Akala ko nga, pagpapadala kami ng sakit po kapamilya. Amen. Hindi naging hadlang, ang bagyo. Amen. Ngayon, may pagpapala pa. Amen. So, anong nangyari, mga magkakapatid? Nagkaroon sila ng conference. Anong gagawin natin, Nay? Basta anak, magtiwala tayo sa Diyos. Walang-wala tayo. Tinatawanan tayo. Pero ang Diyos, kasangga natin. At nangyari, yung palyok na langis, siguro abang-abang hinahawakan nila, kung ano ito yung palyok. Nay, wala naman pong hose, man. Nay, walang hose. Saan yung kagaling yung blessing? Saan nagkagaling yung blessing, Lord? Wala! Why? Dahil tinaas mo ang Panginoon sa buhay mo.
ang Panginoon, uunahin ka niya. Amen. Hindi ka nanatiling nakaupo, nagtunganga, kundi you follow the word of the Lord. Because you believe at pinangahawakan mo that God will never leave us nor forsake us. At hindi ka na mamalimos. Hindi ka na ihingi ng donation. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng blessing na hindi mo inaasahan sa buhay mo. Imagine, natapos yung isang pangalawa. Walang host. Saan nagsusupply? Saan nanggagaling ang supply? God will supply all your needs according to His riches in glory. Hindi mo alam, brothers and sisters, right now, you refuse to believe Satan at hindi ka napaparalyze ni Satan. Right now, kumikilos ang Panginoon sa iyong bahay. Kumikilos ang Diyos ngayon. Binibigyan ka ng mga blessings na hindi mo inaasahan. Binibigyan ka ng blessing na hindi mo inaasahan. And that's how God works, mga magulang at kapatid. Amen. Siguro, nakikita ko mga widow. Yung widow na yun, siya yung mga nakatulala, nakanganga. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalan mo ba ako ng isang sisidlan? At sinabi niya sa kanya, wala nang sisidlan! At ang langis ay... Why? Bibigyan ng Panginoon yung tama lang sa atin. Amen. Dahil kapag dumami yan, yayaman, makakalimutan na nila ang Diyos. Kaya tama lang ang blessing ni Lord. At hindi kanya makabayaan. Nag-interest pa yung nanay. No? Anak, kuha ka ba? Ang dami nito! Kuha ka ba? No, wala na. Ha? Uminto. Imagine nangyayari yan, ano? Nangyari yan, church. Ang Diyos na sinasamba nila, ang Diyos ni Elisha, ang Diyos ng widow family na ito, is the same God that we are worshiping right now. He is the same God, He's the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya wag mong ilimit. Wag mong ilimit yung palakpak mo. Pumapalakpak ka na, nabitin pa. Wag mong ilimit ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 7. Verse 7. Nang magkagayoy, naparoon siya sa kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa malabi. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Imagine, they were about to die. They were about to lose yung dalawang anak. Mawawala na yung dalawang anak. Yung widow, kawawa naman. Pero pinangakuan nila ang pangako ng Diyos. Amen. See, church, I know mahirap po. Nagsasalita tayo dito, nakikinig. But let faith arise, church. Let faith arise. Hindi po ang mga bombay ang sagot sa problema natin. Yung utang tayo ng utang, upang sa ganun, magkaroon tayo ng kasaganaan. Hindi po yan ang pangako ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon in Deuteronomy 28? Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Buksan ng Panginoon kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan. At upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi ihiram. Wow! Tumawag sa akin ng Citibank 2 days back. Inoperan ako mag-loan. Sabi ko, wala akong loan. What? Dr. Chris, wala kang loan? Wala. Since na nag-loan ka noong 2008, wala.
Parang ako lang bang walang loob? Parang namangha. Credit card. Yes, I have credit card. May credit card ako. Magkano na ko siya wala? What? May credit card ka, hindi mo ginagamit? Hindi, pambayad ko lang ng mga monthly bills kasi hindi tumatanggap ng debit card yung iba. Walang laman, wala. Parang unusual sa kanila. Anong meron ka? Palok na oil. So sabi po, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. Next verse, 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Kung, sabi nga ni Pastor Marvin, kung didinggin mo ang salita ng Panginoon. So saan ka pa? Sino dito gustong umutang? O sino gusto dito magpautang? Walang gusto magtaas ng kamay. May isa doon! May isa doon! Magkano ang interes? Huwag kayong matakot na itaas ang kamay. Amen. Ang sarap, nakikita ko ngayon, napakaliwanag po ng inyong mga mukha. Dahil alam ko, may plano po ang Panginoon. Napapanoon ang salita ng Panginoon. Amen. I know we were in the same boat, mga magkapatid. Wala naman pong masama kung manghiram tayo. Nangyayari po yan, uncontrollable. But again, wag po tayo mangutang and then mangutang tayo upang pambayad sa utang. Amen. Gamitin po natin ang Word of God. Amen. Kapag tayo umutang, make sure na bayaran po natin. Amen. Bayaran po natin upang sa ganun ng Panginoon, makikita niya kung paano ka nagiging obedient sa kanyang salita. Amen. Kasi po, kapag hindi ka nagbabayad, lumilit po yung mundo nyo. Totoo lang. Imbes na dito po yung daanan, kapag may atraso ka kay Soba, dumadaan ka pa doon sa kabila. Maputik po doon, dito wala. Amen. Amen po ba? Nawa po, isa puso natin na wala pong pinabayaan ng Diyos sa kanyang mga anak, ni ang kanyang mga lahi na mamalimos ng tinapay. Wala. Amen. And that's the blessing of God. Tayo po ito ngayon. Praise the Lord. Palapakan po natin, Panginoon. Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Lord, we refuse na manatili sa ganitong mga situation, O God. Ayaw na po namin, Panginoon Lord, sa curse, Panginoon, ng pangutang, Panginoon. Ayaw na po, Lord, sa curse na kami, Panginoon Lord, din laging nasa buntot. Lord God Jesus, pinangako mo at nakita ng iyong lingkod na si Haring David na wala siyang nakita na naghirap sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak. Imagine, anak ka ng Panginoon, ng mga Panginoon, anak ka ng hari, ng mga hari, tapos nandun ka sa labas, pahingi po. Nung dinala ng Panginoon ang mga Israelites sa desert, hindi nalimos ang mga Israelites. Ang Panginoon ay nag-provide ng mana, makakain everyday. Sabi ng Panginoon, huwag na kayo magtago. Itong mga sigurista, may mga sigurista ba dito? Tinago nila sa kanilang mga bag. Kinabukasan pa bukas, puro uod. Sabi ng Panginoon, magkasya kayo. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Imagine, ini-interview ang mga Romualdez. Sabi nila, wala namang palang kwenta ang pera. May pera sila, walang pampili. Kaya hindi pera ang sagot ng problema. Ang sagot ng problema mo, ang Panginoon. He is the answer. Amen.
Easy answer. Siya lang. Siya lang. Ubad tayong lumabas sa mundong ito. Ubad din po tayong babalik sa Kanya. Walang requirement kung ano ang nangyari sa buhay mo sa mundong ito. Hindi tatanong ng Panginoon sa iyo, nasaan ang diploma mo, anak, sa medisina? Nasaan ang diploma mo na architect? Hindi. Tatanong ng Panginoon, anong nagawa mo para sa akin? Amen. Napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri, Lord God Jesus. Pwede po ba natin awitin yung itataas kita? Yung kaninang inawit ninyo?